Nakapag-avail na po ba kayo ng estate tax amnesty? Kung hindi pa, nako, habulin nyo na po ang deadline which is sa June 14, 2025. Dahil after po ng deadline ay napakalaki po ng inyong babayaran. Tandaan po lamang na ang coverage po ng amnesty ay yung mga namatay hanggang May 31, 2022 lamang. At katulad po sa nasabi ko sa mga previous kong videos about estate tax amnesty ay hindi nyo po kailangan ng extrajudicial settlement para ma-avail ang amnesty. At kakailangan ninyo lamang ang extrajudicial settlement para ma-claim ang Electronic Certificate Authorizing Registration o yung tinatawag natin na ECAR. Ayon po ito sa Revenue Regulation 10-2023 ng BIR. Ang problema po ay marami po ang hindi nakakaalam nito at marami din po ang iba ang interpretation. In fact, marami po tayong followers na nagko-comment sa ating mga videos na sinabi na pumunta daw sila sa BIR at hinihingi pa rin po ang extrajudicial settlement to avail ang estate tax amnesty. Kaya naman po ang BIR ay naglabas ng Revenue Memorandum Circular 040-2025 para linawin po ang issue na ito at i-confirm na hindi talaga kailangan ng extrajudicial settlement to avail the estate tax amnesty. Sinasabi po sa Memorandum Circular 40-2025 na the proof of the settlement of the estate, whether judicial or extrajudicial, is not required to accompany the ETAR at the time of filing and payment of taxes if it's not yet available. So malinaw na malinaw po na hindi talaga kailangan ang EJS o extrajudicial settlement kapag nag-avail po kayo ng estate tax amnesty. At ulitin ko po sa inyo, kailangan lang po ang extrajudicial settlement sa processing and issuance of ECAR o yung Electronic Certificate Authorizing Registration. Sana po nakatulong ang information na ito. Kung sa tingin nyo po na valuable ang aking mga content, please follow, like, and share. Again, this is Broker Nelson of Homes Realty at see you po sa next na video.